A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngayon ay narito naman muli kami at maglilingkod ng kaalaman na maihahatid po namin sa inyo. Ang paksa na aming pong tatalakayin sa araw na ito ay isa pong sensitibong paksa sapagkat ito po ay laging usap-usapan. Ang malusog na mamamayan ay siya pong pinakasusi ng maunlad na bayan. Ngunit marami pong mga bansa sa ngayon, kasama na po ang Pilipinas, na nahahawa na rin po sa sistema ng mga nasa ibang bansa. Hindi po katulad ng mga Muslim. Karamihan po sa ngayon sa mga hapagkainan, lalo na po sa mga hindi Muslim, ay usong-uso na po yung tinatawag na exotic food. Ano yung tinatawag na exotic food? Ang exotic food, yung mga hindi po pangkaraniwang pagkain, na ngayon ay makikita na natin sa mga kainan ngayon, kahit sa mga restaurant. So itong mga bagay na ito, ay marami pong nagiging parokyano nito. Ginagawa nila ito. Gayon din naman, may mga sekta ng relihiyon na nagsasabi na may mga ipinagbabawal kasi pinagbabawal nila dahil yan ay nasa kanilang kasulatan o ang Biblia. Pero meron din ibang sekta ng Kristiyano na sinasabi nilang hindi, may mga ipinagbabawal. So nagtatalo-talo ngayon sila. Sa ganang ating mga Muslim ay mayroon tayong mga panuntunan para talakayin ito. Ang panuntunan ito ay mayroong mga tayong tinatawag na ipinagbabawal at hindi ipinagbabawal sa Islam. So ang pinakapaksa po natin ngayon ay yung tinatawag natin na haram at halal sa Islam. Narito po ang ating kasama na siyang sasagot po sa mga katanungan na pangkaraniwan na pong itinatanong ng ating mga kababayan, Muslim at hindi Muslim. Si Dr. Muhammad Nadir Ibil at si Ustadz Abdul Kader Pakalna Abbas. Sila po ang mga tao natin, mga may kaalaman po sa Islam, na siya pong sasagot sa mga bagay na ito. Una po natin bigyan ng pansin, yung tungkol po doon sa bakit napakahalaga sa mga Muslim na talakayin o malaman ang tinatawag natin na haram at halal, lalo na sa paksa ng pagkain at inumin. Bakit napakahalagang talakayin ito? Para po sa ating mga taga-subaybay, sa Muslim at hindi Muslim, pwede bang bigyan mo ng pansin ang tanong na ito? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itong katanungan na ito is sa tingin ko is napakahalaga sapagkat nababase sa ating mga masasabi natin ginagawa sa tatlong araw sa pagkain at sa inumin, yung pangangailangan ng ating katawan sa pagkain at saka sa inumin. So yung tanong mo, kung gaano ba kahalaga na malaman sa batas ng Islam ang pagiging pagpapahintulot o pagiging haram ng isang bagay, kung gaano ba ito kahalaga sa batas ng Islam. Ito yung makikita natin sapagkat ang tao na nananampalataya sa batas ng Islam, nakadepende ang pagtanggap sa kanyang panalangin kung ang kanyang pagkain o ang kanyang inumin ay nagmumula sa tinatawag na halal. Hindi kaya nagmumula doon sa tinatawag na may kapahintulutan. At kung nagmumula naman ang kanyang kinakain o ang kanyang iniinom doon sa tinatawag na haram o ipinagbabawal, ang kasunod nito, ang kanyang panalangin ay hindi matatanggap. Hindi matatanggap. Ayon sa hadith na nabanggit ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis, dalisay. Hindi na tinatanggap maliban lamang kung ito ay isang bagay na dalisay. Malinis, oo. Sinabi niya, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." O kayong mga sugo, kumain ng mga mabubuti, mga malilinis, at gumawa ng mga mabubuti.
Pagkaraan nito, ayon doon sa pinakahuling hadith, sabi niya, nabanggit niya ang isang lalaki na palaging naglalakbay at ng kanyang buhok ay hindi na naayos. Magulo masyado ang kanyang buhok. At itinataas ang kanyang kamay na nagsasabing, Ya Rab, Ya Rab, o aking Panginoon, o aking Panginoon. Pero sabi na itong lalaki na ito, ang kanyang kinakain ay hindi malinis, haram. Ang kanyang iniinom ay haram, hindi malinis, o di kaya pinagbabawal. Ang kanyang kasuotan, pananamit ay haram pa rin. Ang kanyang, yung bang nagpalaki sa kanyang buto, sa kanyang katawan, ay nagmumula sa bagay na haram. Sabi niya, paano pa matatanggap ang ganung panalangin? Paanna yustagyabu lidalik? Ang hadith na ito ay nasa kay Bukhari at sa kay Muslim. Kaya napaka-importanting malaman kung ang pagkain na ito is haram ba o halal. Kapag ito'y naging halal, sa makasunod, ang yung panalangin ay katanggap-tanggap. Kung nagmula naman sa haram, problema yun dahil yung panalangin ay hindi katanggap-tanggap. Base sa hadith na ating binasa. Kaya doon sa sinabi niyang ang pagkain niya ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang kasuodang damit ay haram, at ang nagpalaki sa kanyang katawan, sa kanyang buto ay puro haram, paano pa sabi niya matatanggap ang kanyang panalangin? Yan ang pagka-importante na malaman ang isang bagay kung ito ba ay halal, may kapahintulutan, o haram, ipinagbabawal. Okay, maganda at napakagandang layunin yan. Minsan ay may mababanggit ako dito kasi ito'y nangyari sa akin, lalo na doon sa Maynila. Dahil may kaibigan ako na taga Thailand, niyaya niya akong kumain doon sa may Ermita. Sabi ko, hindi ako basta-basta makakain sa mga ganyan. Hindi, alam ko Muslim ka, kaya punta tayo doon sa halal restaurant. Nung pumunta na kami sa halal restaurant, di kumakain kami. May nakita ko ng mga niluto doon. Habang ako'y kumakain, nakita ko yung ale. Sabi ko, iniisip ko na, hindi naman yata mga Muslim ito. Pero nakalagay doon, halal talaga. Halal. So, nung makita ko, na nagluluto siya noong pork chop, so to say, di tinanong ko siya. Akala ko ba halal ito? Eh bakit nagluluto kayo ng dyan, sa lutuan yan? Eh di na patigil ako ng pagkain ko. Sabi niya, halal ito kasi ang niluluto ko dito, mga pagkain ng Pakistani. At doon, iniisip niya, dahil nagtrabaho niya siya sa Pakistan as cook. So ang niluluto nila, yung mga pagkain ng Pakistani na sinasabi lang halal. Ang ibig niya sabihin, pagka halal, pagkain ng Pakistani o nung Muslim na pagkain nila. So may misunderstanding dito sa salitang halal at saka haram. So bilang pagbabalik-aral, gusto kong bigyan mo, Doc, ng paliwanag yung mga kategorya. Kung bakit may mga kategorya sa Islam, paano ito natin ma-determine kung saan dapat ilagay ang isang bagay. May dumating sa akin na kaisipan base doon sa nasabi mong nangyari sa iyo. Dagdag ko lang konti bago natin tatalakay ng pangalawang tanong. Ang bagay kapag nagiging isang haram, dalawang uri, dalawang kategorya. Haram sa kanyang sarili o naging haram dahil sa paraang kung paano nakuha ito. Ang haram sa kanyang tinatawag na haramun lidatihi. Tulad ng alak. Kahit ano pang gagawin mo dyan, hindi pwedeng magiging ano yan. Magiging halal. Wala nang paraan. Haram talaga yung alak. O di kaya ang hayop na namatay na hindi nakatay sa pamamaraan ng batas ng Islam. Walang paraan para magiging halal pa yan. Tapos na, ipatay na. So yun ang haram sa kanyang sarili. Haramun lidatihi. Meron namang haram dahil sa paraan ng pagkuha nito. Tulad halimbawa, manok. Buhay na manok. Kaya lang ninakaw mo eh. Hindi kaya inagaw mo. So yung manok, sa kanyang sarili, halal. Kaya lang, napunta sa'yo sa pamamaraan na haram dahil inagaw o ninakaw. Haram pa rin. Haram pa rin. Oo. So yun ang dagdag na kaalaman doon sa nangyari sa'yo na ang dalawang bagay, ang isang tinatawag natin na haram, maging ito man ay haram lidatihi, haram sa kanyang sarili o kaya naging haram dahil sa pagkakuha nito, lahat doon haram pa rin. Lahat ng bagay niyan ay haram pa rin. So, pwede bang i-review natin? Kasi ito yung natalakay natin nung una.
sa Fiqhul Aqliyat tungkol sa mga kategorya. Yung halal, haram, halal at haram lang ba ang kategorya para natin malaman kung ito'y pwede o hindi? Actually, ang ahkamut taklifi ang tawag diyan sa batas ng Islam. Yung mga batas ng Islam na ipinag-utos ay 5. Ang ilan sa kanila is nagdagdag pero 5 lang tatalakayin natin. Unang-una, yung tinatawag na wajib. Ang ibig sabihin ng wajib, yun ang ipinag-utos ng batas ng Islam na pag-utos na may pagkahigpit. Tulad ng mahigpit talagang pag-utos diyan. Tulad ng mga 5 beses na pagsasala, pag ayon sa Ramadan, yung alam natin na mga batas ng Islam o di kaya mga pag-utos sa Islam na may pagkahigpit ang pag-utos dito. At ang gumagawa nito ay magkakaroon ng gantimpala. Ang mag-iwan naman nito, ibabaliwala niya, magkakaroon siya ng kasalanan, o di kaya punishment. Ang pangalawang tinatawag na mandub, o di kaya yung tinatawag na sunnah, o di kaya mustahab. Ito'y pag-utos rin sa batas ng Islam, pero hindi gaano kahigpit. Kung iiwanan mo, wala kang magiging kasalanan, pero kung gagawin mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang pangatlo, yung tinatawag na haram. Ito'y opposite ng wajib. Ang pagbabawal na mahigpit. At ang gagawa nito ay magkakaroon ng punishment. At ang iwan naman nito ay magkakaroon ng gantimpala. O di kaya reward. Ang pang-apat, yung tinatawag na makruh. Makruh. At ito naman yung pinagbabawal ng batas ng Islam, batas sa Islam, nang hindi gaano kahigpit. So parang ito yung opposite ng tinatawag na mandub o di kaya mubah, afwan sunnah. Ipinagbabawal pero hindi gaanong mahigpit. At ang gagawa nito ay hindi magkakaroon ng kasalanan. Maliban lamang kung ito'y nakasanayan na dahil magkakaroon ng kasalanan. Ngunit kung ito'y iwanan mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang panghuli, ang panglima, yung tinatawag na halal. Ito yung tinatawag natin na pwede mong gawin, pwedeng hindi. Tulad halimbawa sa pagbibigyan nilang halimbawa, yung pagkain sa gabi ng Ramadan, ng pagkain, ito'y halal. Halal sa'yo. O di kaya pagkipagdalik sa asawa sa gabi ng Ramadan, ito'y pinapahintulot ng tao dito. So yan ang kategorya ng ahkamut taklifiyya sa batas ng Islam. Okay, ipagpapatuloy po natin ito at tayo po ay sandali lamang at muli po kaming magbabalik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay magbabalik sa ating pong palatuntunan ito ng pagtalakay. Itutuloy po natin ang tanong. Nice kong itanong ito kay Brother Abdul Kader, no? Ano ang pinakapangunahing prinsipyo sa Islam patungkol sa pagkain at inumin? Yung pinaka-prinsipyo nito, pwede bang ibahagi natin sa ating mga taga-subaybay? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang prinsipyo, pinaka-prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay napakasimple. Kung titingnan natin ang Islam, diyan natin makikita na ang Islam ay relihiyon na kung saan binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Ang pinaka-prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay lahat ng mga pagkain at inumin ay pinahihintulot ng Islam maliban lamang kung ito ay may nas, may kasabihan ang Propeta Muhammad or di kaya may kasabihan mula sa Quran, nas syar'i na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ito yung pinaka-prinsipyo pagdating sa mga pagkain. So kahit na anong klaseng pagkain pwede natin kainin, kahit na anong klaseng inumin pwede natin inumin, maliban lamang kung may basihan sa Quran or basihan na kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ganon kalawak ang pangunawa ng Islam. Okay, so doon sa bahagi na lahat pwede. Basta espesipikong binanggit niya na yan ay bawal. Yun lang. Yun lang. Okay, so mas malawak ang pwede kaysa ro sa
bawal. Hindi pwede. Oh, sa hindi pwede. Okay. Ngayon, sino ngayon ang mayroon lang karapatan kasi sa ibang relihiyon, yung kanilang mga pastor, mga ministro, pare, sila ang nagsasabi na ito'y bawal, huwag mong gawin yan. O kaya ang ginagawa ng iba, nagbobotohan. Bawal sa atin yan. Sa Islam, sino ang may karapatang magbawal? Sa Islam, napaka-clear ng ating batas, napakaliwanag ng ating batas. Lahat ng ipinagbabawal sa atin at lahat ng mga ipinahihintulot sa atin at lahat ng mga dapat natin gawin tulad ng sinabi kanina ni Dr. Nadir na mga wajib ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala nang iba. Ang mga scholar, ang mga dalubhasa sa Islam ay mga tagapagsalita lamang at hindi sila pwedeng gumawa ng hukom na kanilang pansarili. Kundi kukunin nila ang hukom doon sa Quran o di kaya doon sa kasabihan ng propeta at yung iba pa na ijma at saka qiyas at mga iba pa dyan. So lahat ng ating pinagbabasihan sa Islam ay nagmula sa Quran, nagmula sa Sunnah, nagmula sa ijma at nagmula sa qiyas. At wala akong karapatan at walang karapatan si Dr. Nadir na gumawa ng kanyang sariling opinion. Kahit na sino man. Kahit na sino man. So ito ang ating sagot sa mga tanong na yan. okay. So ngayon, nais kong i-address itong tanong na ito sa inyong pareho tungkol sa yung magbigay nga kayo. Sabihin, ano ba yung mga bawal? Ha? Nabanggit nyo kanina yung mga, sige, lahat ng bagay pwede. Maliban doon sa espesipikong binabanggit ng Quran at ng propeta na bawal. Pwede ba kayong magbigay ng mga halimbawa na dapat na malaman ng ating taga-subaybay kung mga popular na nasa atin sa Pilipinas na ipinagbabawal at pwede. Pwede bang ibahagi natin itong mga bagay na ito para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay? Si Doc, muna ka. Unahin natin si Doktor. Sige. Bismillahirrahmanirrahim. Sa paksang ito, para na ring tanong na yung bang nagmumula doon sa sagot kanina ni Abdul Qadir. Nagmumula doon yung kumbaga sino yung al-aslu fil ibadat, al-aslu fil at'ima o di kaya sa mga ang pinaka-pangunahing batayan sa Islam sa mga pagkain ay pwede. Ngayon ito ng mga halimbawa. Sa batas ng Islam o di kaya sa anumang pamamaraan niya, mas inuna nang binanggit yung mga kokonti para ma-memorize, o di kaya may sa ulo, and then lahat ng natira, hayaan mo na yung pwede na yun. Oo. Tulad nito, sa Islam, ang binabanggit ay yung mga, kung ang pag-usapan niya sa pagkain kaya sa inumin, ang binabanggit ay yung mga ipinagbabawal. Dahil pag naisa sa ulo mo na yung ipinagbabawal, ibig sabihin lahat ng maliban doon ay may kapahintulutan na. Napakasimple. Napakasimple. Oo. So ano yung mga nabanggit na yon? So dito sa mga nabanggit dito, sabi niya dito, siguro pumunta tayo sa isang talata na nagsasabi kung ano ang mga bagay na ipinagbabawal. Sabi ko kanina, tatalakayin natin yung ipinagbabawal. Pagkaraan noon, ang mga lahat ng natira ay sabihin natin pwede na. Oo. Unang-una, siguro mga 4 na aya lang. 4 na talata sa banal na Quran. Suratul Ma'idah, Baqarah, Nahl, An'am. Sa Ma'idah, sinabi niya na hurrimat alaykumul maytatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Ayon sa talatang ito, nabanggit dito siguro ang mga ipinagbabawal na 10 bagay pero napapauwi lang sa 4. Sabi niya, ipinagbawal sa inyo sa pagkain ang patay na hayop. Patay na hayop. Yung namatay. Namatay na hindi nakatay. Ang dugo. Ang karne ng baboy. Ang hayop na kinatay bilang alay sa mga iba. Bilang alay sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga Diyos-Diyosan. At ang mga namatay ayon sa nabanggit na dito, unang-una pagkabigti. Pangalawa, yung maging ito man, yung nabigti na ito is binigti ng tao o nabigti ang sarili o di kaya namatay dahil sa matinding paghampas o di kaya ang namatay dahil sa paggahulog o ang namatay dahil sa nasungay ng kanyang kapwa hayop at ganun din yung kinain ng mga mabangis na hayop at hindi na nakatay at gayon din ang mga bagay, mga hayop na kinatay sa
pamamagitan ng mga bato o di kaya mga altar. So lahat noon, hayop pa rin ang pinag-uusapan dito. So ilan? Bali 4 lang. Uuwi sa 4. Kasi yung mga uring pagkamatay naman is ano lang, yung bang namatay na hindi nakatay o di kaya hindi nabanggit ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lumabas yung dugo. Yung dugo. Hindi lumabas yung dugo. Oo. Oo. So Suratul Baqarah naman sabi niya, "Inna ma harram alaykumul mayta wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Ganun din sa Suratul Nahl, "Inna ma harram alaykumul mayta wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi." Sa Suratul An'am sinabi niya, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Halos nauulit lang. Nauulit lamang itong mga yung unang nabanggit mo, nauulit lang doon sa Nauulit doon sa talatang ito. Okay. Ang namatay at saka ang dugo, karne ng baboy at saka yung kinate sa pangalan, liban sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang pinakabasihan dito sa ano. Lahat dito, lahat maliban dito ay pwedeng kainin. Maliban lamang kung may mga nas naman. Doon sa sinabi natin kanina na al-aslu bil at'ima o di kaya sa mga bagay na pagkain o inumin ay pwede. May dagdag ko lang, sa mga hayop, ayon sa ating mga dalubhasa, ay hinati nila ang hayop sa 3. Okay. Tatlong klase ang hayop. Ang unang klase ng hayop na ipinagbabawal sa Islam ay yung mga hayop na sinasabi natin na lahunabun yuftarasu bihi. May mga kuko na hinahabol ang ibang hayop at nangangain ng ibang hayop katulad ng leon, katulad ng tiger, katulad ng wolf. Ito ay mga ipinagbabawal sa Islam. Sinabi na ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga tinatawag na mga carnivorous animals. Yeah. Okay. O yung hayop na kumakain ng kapwa nila hayop din. Okay. Okay. Pangalawa ay yung mga hayop na may mga poison na nagmumula sa kanila. Halimbawa, katulad ng scorpion, katulad ng ahas. Ito ay mga ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay may mga poison. At pangatlo is yung mga insekto. Kahit na anong klase ng insekto, maliban lamang sa mga few na ipinahintulot ng Islam. Pero karamihan sa mga insekto, tulad ng langaw, tulad ng kahit na anong klaseng insekto ay ipinagbabawal sa Islam. So, pang-apat, dun sa mga hayop ay yung ipinanganak mula sa hayop na pwedeng kainin at hayop na hindi pwedeng kainin. Mistiso. Okay. Halimbawa, kambing na nanganak dahil sa may gumalaw sa kanya na aso at nangyayari sa Pilipinas. Dapat tayong maging aware sa ganitong pangyayari. O di kaya sandali lang yung babae, ang baboy, ang gumalaw sa kanya kambing. Nangyari sa isang lugar sa North Cotabato. Okay. Kilala ang lugar na 'yon. Hindi rin pwedeng kainin 'yon. So hindi pwedeng kainin 'yun dahil ipinanganak 'yun ng dalawang hayop na yung isa pwedeng kainin at yung isa hindi pwedeng kainin. Okay. At panglima yung humurul ahliya. Ano ang Tagalog ng humurul ahliya? Ang sa English ng tawag diyan is domestic donkey. Parang donkey. Yung donkey na nabubuhay sa mga tao sa pamamagitan ng mga yung bang malapit sa atin. Yung mga uri ng hayop na pinapakinabangan natin yan. Ginagawa natin na inaalagaan niya na sa bahay, domestic. Okay. Tapos pang-anim is yung baboy. Yung baboy. Kasama sa mga hayop na ipinagbabawal is yung baboy. Pangalawa sa classification ng mga hayop ay yung mga lumilipad na hayop. Yung mga lumilipad, ibig sabihin yung mga ibon. So ang mga ibon na may mga kuko na matatalas, ipinagbabawal sa Islam, katulad ng eagle. Ito ay pinagbabawal sa Islam. Agila. Magana mustakhbathan fi nafsihi. Yung mga lumilipad na talagang yung kanyang sarili mismo ay hindi maganda. Marumi. Katulad ng bat. Ano yung bat sa Tagalog, Doktor? Paniki. Paniki. Tulad ng paniki. Ito ay ipinagbabawal sa Islam at marami pang iba. Pangatlo is yung mga hasyarat, yung mga sinasabi natin ng mga insekto. So yung mga insekto, kahit na anong klase ng insekto, ito ay pinagbabawal. Maliban lamang sa may mga iilan na binanggit ng propeta na pwede itong kainin. Napakaliwanag
At sa ngayon, nabanggit ko nung una, sa paunang salita ko, na itong mga nabanggit mo na ipinagbabawal, yan ngayon ang sinasabi nilang kinakain sa mga hapagkainan na exotic food. Popular na popular yan. Kasi meron talaga sa ngayon ng mga sinasabi na ang nangyayari, doon sa hapagkainan, ang inilalagay na ngayon doon, anumang bagay na gumagalaw, pwedeng ilagay sa hapagkainan. Ito ngayon ang mga nangyayari doon sa mga hindi Muslim. So, sa bahagi na ito, kami po ay nagtatapos sa bahagi ng ating pag-aniyan, at marami po tayong tatalakayin. Pero sa sandaling ito, sa muling pagkikita.